Speaker Romualdez, ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo ay isinulong pa rin niya ang impeachment. Magandang hapon po sa ating lahat. Magbabahagi tayo muli ng video dito sa ating channel at medyo hindi magandang panahon ngayon dito at makulimlim. Kaya naisipan na naman nating mag-create na lang tayo ng video habang nakatunga nga dito sa bahay. Si Atty. Topacio may matinding mensahe. Ano kaya to? Hindi ko pa napanood tong video na ito pero tuloy-tuloy po nating ibabahagi dito at pakinggan natin ang sabay-sabay itong video na ito. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button. Kasama mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. So, ito, pakinggan natin itong video na ito ni Atty. Topacio. Mukhang tungkol ito kay tungkol ito sa Pangulong Marcos at sa kanyang anak. Speaker Romualdez, ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. By Grabe, no? making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. General Appropriations Fund para takpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo ay isinulong pa rin niya ang impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. Diba? Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. Yan po ang mga mensaheng isinusulong ng impeachment na yan eh. At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and indirectly pinapakita niya that he can hold the President hostage. Why? Because siya mismo kaya niyang ipa-impeach pati ang Presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Oh, di ba? Lumabas na sa mga bibig ni Atty. Topacio yung ganyan. Kasi ako talagang nawalan din ako ng gana sa Pangulo natin kasi parang sunod-sunuran na lang siya dyan sa pinsan niya eh. At biro mo, nagsasalita siya na ayaw niya ng impeachment pero Pangulo siya, bakit naituloy pa rin? Hindi tayo magaling sa batas pero by kahit lang isipin mo, isa kang pinuno, hindi mo makontrol yung mga nasa ibaba mo. Na alam ko may mga
umaayon na batas sa ganyan lalo yung mga decision making talaga, parang hirap na hirap yung Pangulo natin. So, ito yung nakikita ko na kaya nawalan talaga ako ng dati humahanga na ako sa kanya At talagang sinusundan ko yung mga niya, pero magaling lang siya magsalita, pero wala. So, tuloy natin yung video, yung pakikinig natin dito kay Atty. Topacio. Kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Hindi po. Yan naman hindi tayo pwede magpresenta that is unethical. Kailangan lumapit siya sa akin. Besides, I don't think so. Kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte. Ayan hindi niya personal na kilala yung Vice President, pero nagko-komentaryo. Kilala natin si Atty. Topacio dahil isang maraming controversial na mga hinawakang kaso ito Kaya tingnan mo naman siya. At alam ko magaling itong abogado na to. Kahit nga medyo alanganin yung hinahawakan niya pilit pa rin niyang binabaliktad pa Pero in fairness kay Atty. Topacio, talagang hanga ako dito Tuloy natin itong panonood natin. Not even once, actually. Attorney, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nilarason wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for mawawalan silang budget? That is a matter between them and their own respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Sir, pwede po bang matanggal si Martin Romualdez ipingkis? Alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. Ipingkis matapos na yung eleksyon, tapos yung by commission na yan. Pwede po ba siyang matanggal as congressman? If he's found to have falsified legislative documents, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So, kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10:30. Saan po yan saan po yan sa DOJ? Dito sa City Prosecutor ng Quezon City. Sapagkat ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon, doon po nangyari ang krimen ayon sa aming pananaliksik. At syempre, in a criminal case, venue is jurisdictional. Kung saan nangyari yung krimen, doon ipa-file yung kaso. Salamat, sir. Salamat. Thank you. May mensahe ka po ba sa mga pumirma na suporta sa impeachment ni VP Inday? Well, wala akong mensahe. Diba? Bahala sila sa buhay nila. Okay. Salamat. Kanilang mga constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez. May mensahe ka kay Dan Fernandez. Wala naman. Kaya lang, alam nyo na itong si Dan alam nyo, kaibigan ko yung si Dan. Walang biro, nag-free concert pa ako doon sa bagong Coliseum niya sa Laguna noon few years back. May video pa ako. Kaya lang, Kaibigan mo pala actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder, parang iba na ang timpla niya. Thank you, sir. Thank you. Hindi, iba na! Iba na talaga. Iba na. Dati sidekick lang yan sa mga pelikula. Salamat. Ngayon bida na. Ayan, si Atty. Topacio. Ayos Maloko to si attorney. Wala akong sinasabi, So, maraming salamat sa nagbahagi ng video na ito. At kita nyo naman si Atty. Topacio kung magsalita, no? Talagang malaki na ang pinagbago ni Dan Fernandez. So, yun. At nakakuha ulit tayo ng update tungkol sa mga kaganapan sa ating gobyerno na kung saan nga ay tungkol pa rin ito sa pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Talagang until now, talagang siya pa rin ang laman ng mga social media. At kaya
tayo, maliit lang tayong channel, sabayan lang natin kung ano lang ang may babahagi natin dito sa ating channel. So, sa totoo lang, lahat sinusubukan ko pero talagang hindi nga siguro talaga ako tayo magaling na pero sige lang, tuloy lang tayo sa pag-upload. Yun, kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-share mo at paki-like na rin, at kung nais mong magbigay ng iyong opinion, komento o reaction, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.